Anim na dahilan kung bakit may mga taong cheater o manloloko. Makinig ka para malaman mo. Number 1, hindi lahat ng manloloko naghahanap ng mas maganda o mas gwapo. Minsan, hinahanap nila yung hindi nila mahanap sa sarili nila. Validation, thrill, at pansamantalang kaligayahan. Kahit ikaw na ang lahat, may mga tao talagang hindi marunong makontento kasi sila mismo kulang o nakukulangan sa sarili nila. Number 2, cheating happens kahit masaya kayo. Akala mo okay kayo. Malambing pa kayo sa chat sa isa't isa. Palaging may good morning, good night, tapos may iba na pala. Kasi minsan, hindi issue ang relasyon. Issue nila ang kanilang mga sarili. Kahit gaano ka pa ka-loyal, kung ang partner mo curious pa sa iba, malaking problema yan at lolokohin ka pa rin niya. Number 3, hindi lagi ikaw ang may pagkukulang. Pag niloko ka, natural, mag-iisip ka, ano bang mali sa akin, ano ba yung pagkukulang ko, pero sa totoo lang, choice yon ng isang tao at hindi mo kasalanan na yon. Hindi mo responsibilidad na ayusin ang sira ng isang taong hindi marunong pumili o makontento. Number 4, the first lie is not I love you. It's hindi na mauulit. Magaling mag-sorry ang cheater o manloloko. Pero tandaan mo, kung nagawa niya yan na minsan at walang seryosong pagsisisi, uulitin niya pa rin iyan sa'yo. Hindi sapat ang sorry kung yung taong iyan ay hindi marunong matuto o makontento. Lalong-lalo na kung hindi nagsisisi sa kanyang nagawang kasalanan. Number 5, pinakamalakas ang taong marunong bumitaw. Hindi madali, lalo na kung mahal mo pa. Pero minsan, hindi lahat ng pagmamahal dapat ipinaglalaban. Kasi habang ikaw ay kumakapit, siya naman ang palihim na bumibitaw sa inyong dalawa. Kaya kung ikaw ito, tandaan mo, mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa taong iniwan ka sa alanganin na sitwasyon. Number 6, i-follow mo ako para malaman mong ang taong iniisip mo ngayon habang pinapanood itong video ay isang taong cheater o niloko ka ng taong iyan. At wag ka nang magpapaloko sa kanya. Tandaan mo yan. God bless. 11 reason kung bakit napupuno ang babae sa isang relasyon. Madalas kasi ang babae matyaga at mapagbigay, pero dumarating ang punto na siya ay napapagod rin. Kaya makinig ka para malaman mo. Number 1, kulang sa suporta. Kapag hindi nararamdaman ang suporta mula sa partner, mabilis siyang napapagod at bumibitaw palagi sa isang laban. Number 2, madalas na hindi pagkakaintindihan. Ang paulit-ulit na hindi pagkakaintindihan ay nagre-resulta ng pagkapagod at nagdudulot ng lamat sa isang relasyon. Number 3, sobrang responsibilidad. Kung siya lagi ang gumagawa ng karamihan sa bahay at pag-aalaga, siya rin ang unang napupuno at napapagod. Number 4, hindi pagpapahalaga. Ang hindi pagpapahalaga sa kanyang pagsisikap ay nagpaparamdam sa kanya ng kawalang halaga. Kaya sana i-appreciate mo siya. Number 5, pagkawala ng tiwala. Ang mga problema sa tiwala ay nagpapabigat sa isang relasyon, lalo na kung mayroong nagawang pagtataksil. Number 6, pagiging makasarili ng partner. Kung inuuna mo palagi ang sarili mo, nakakalimutan mo ang babae ay unti-unting nawawalan ng gana. Number 7, emosyonal na pang-aabuso. Ang patuloy na panlalait, pagmamaliit ay nakakasakit at nagpapalayo sa damdamin ng isang babae. Number 8, kulang sa intimacy. Kapag hindi nararamdaman ang koneksyon, pakiramdam niya ay nag-iisa siya sa isang relasyon. Number 9, problema sa pera. Hindi mo maiiwasan ito. Ang stress sa pinansyal na aspeto ay nagbibigay pasan, lalo na kung walang maayos na pagpaplano. Kaya sana suportahan mo siya, lalong-lalo na kung kayo na ay mag-asawa.
Number 10, walang oras para sa sarili. Kung puro responsibilidad na lang, nawawalan siya ng oras para sa kanyang sarili, nawawalan na rin siya ng time para mag-recharge. Kaya sana i-treat mo rin siya o pagandahin mo ang girlfriend mo o ng asawa mo. Number 11, i-follow mo ako para malaman mong sa huli, ang babaeng napupuno ay hindi ibig sabihin na wala na siyang pagmamahal. Kailangan lang din niya ng pag-aalaga, pagtrato ng tama at maaasahang partner sa buhay. Tandaan mo yan. God bless. Karamihan sa mga babae, hindi nagsisisi kapag iniwan ka. Alam mo kung bakit? Dahil noong mga panahong masaya pa siya, mga panahong kayo pa, mga panahong kinikilig pa siya, mga panahong mahal na mahal ka niya, ginagawa niya lahat-lahat para mapasaya ka niya. Nagtitiis, napapagod, at nagmamahal para lamang mag-work o tumatag ang relasyon ninyo. At ang masakit ay walang nagbago. Hindi umunlad. Nasayang lang ang lahat ng kanyang sakripisyo hanggang sa nagsawa na lang siya kasi ikaw rin ang naging dahilan kung bakit siya tuluyang sumuko at bigla na lang bumitaw. Tandaan mo yan. God bless. Anong pipiliin mo? Mahal mo o taong mahal ka? Kasi kung ako, pipiliin ko ang taong mahal ako kung totoo at buo ang pagmamahal niya. Pero pipiliin ko rin siya kung kaya ko rin siyang mahalin pabalik. Ganito kasi yan. Kung pipiliin mo ang mahal mo, masarap magmahal. Pero masakit kapag hindi ka niya pinili pabalik. Ikaw yung laging nag-e-effort, umaasa, naghihintay. Pwede kang maging second option ng hindi mo namamalayan. At minsan, kahit anong pagmamahal mo, hindi ka pa rin magiging sapat sa taong hindi ka kayang piliin. Samantalang, kung pipiliin mo naman yung mahal ka, may security, may effort, may respeto, may consistency, at hindi ka magtataka kung mahal ka ba niya talaga o hindi. Kasi kita mo naman sa kanyang mga ikinikilos at hindi niya rin ito basta sinasabi lang. Ipinaparamdam niya sa'yo. Pero hindi rin sapat na mahal ka lang. Dapat kaya mo rin siyang mahalin nang hindi ka napipilitan. Kaya dapat piliin mo yung taong parehong mahal mo at mahal ka. Pero mas piliin mo yung pipiliin ka, aalagaan ka at hindi ipagpapalit sa iba. Dahil sa relasyon, hindi lang puso ang basihan. Kasama dapat ang respeto, stability at consistency. Kung pipiliin mo lang isa, mas ligtas piliin yung mahal ka. Pero mas masaya kung yung mahal mo ay mahal ka rin. Ikaw, ano pipiliin mo? Tandaan mo yan. God bless.